Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating palakpakan. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, we thank you, God. So today, ako yung pang-8. So magbibigay po ng testimony kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Guys, pasensya po kayo. Brother Edwin, I'm so sorry. Nasaan po si brother? Yeah. Pwede po pa-translate. Pasensya na po, medyo mas comfortable lang ako pag English. So, Tagalog, sorry. Mas comfortable po ako pag Tagalog. So, let's start with my life testimony. The Lord is good. Amen po ba? So, ang title ng testimony ng life ko is The Blessing of Waiting. Totoo po yun. Kasi kung sige, bigyan ko kayo ng background sa aking life. I was raised and born in a Christian family, but paniniwala po ng pamilya ko yun. So, lumaki ako with my mom, with my dad, with my lola at lolo. Kasi first ako po ako. So yan. Guys, please, bear with my story po ha. I hope that this will encourage your life also. Sa mga naghihintay. So yan po, lumaki ako sa Christian family. So, when I was a kid, sumasama ako, natatandaan ko, yung church namin is kubo pa lang. So, kubo pa lang siya. So, yung lolo ko sumasama sa build ng kubo na yun. But, that time, he's not a Christian. So, yung heart lang po ang meron siya. Pero, hindi po siya, Catholic po kasi lolo ko, so lala ko lang. So, let's go on. So, sabi ko nga, lumaki ako sa Christian family, and when I was siguro mga 5, natatandaan ko, medyo may natatandaan ako. Sumasama ako sa paghayo, sa lola ko, kasama yung mga matatanda sa church. Ano yung English ng paghayo? Opo, naghahayo kami. Twin souls and may disciples. Tama ba? Yeah, nag-evangelize kami. At the same time, nag-visitation din po kami that time. So, sumasama ako, napakaliit ko pa. Siguro, kasi laki ko si anak ni Sister Laika. Medyo malaki naman ako ng konti, pero payat din ako that time. So, sinasama ako, pero ang sumasama lang po ako because meron pong pakape o pako. Yes! That's what I want, guys. So, gusto ko, may kape kasi at may pamilienda. And everyone is like, sabi nila, napaka-charming naman ang apo ko si Frida. Hindi na po is lola ko. So, napaka-charming naman ang apo ko. Hindi naman ako ng ganon. But I don't know what's the reason why I am doing this. Because, sumasama lang ako. Yeah, sumasama lang ako sa lola ko, sa lola ko, sa mga matatanda sa church. Alaga po kasi ako matanda. Though magkasama kami sa isang bahay, or magkasama kami sa isang compound, pero lumaki ako sa mga lola ko. So yun, sumasama ako lagi sa kanila, and then eventually lumaki ako. Pumasok ako ng high school, Christian kami, pero nag-Catholic school po ako. So, first year, second year, third year, fourth year, meron kaming sinasabing homily. Tama po ba? Sa misa may homily. Sa mga galing po ng mga Catholic church yan, sa misa may homily si Father. So, kailangan yun every Sunday, may attendance kami. Kasi kasama po yun sa subject namin. So, gano'n ang nangyari, pero ang ginagawa ko po that time, kasi hindi ko pa totally nakatagpo si Lord eh. So, ang ginagawa ko, okay, sige, ano lang naman yan eh, for grades. Okay, sige, sasama ko. Ang ginagawa ko po nun, mag-attendance ako, papasok ako, 3:30 ang misa. Sige, 3 yata. So, papasok ako, mag-attendance ako. Then, hindi ako uwi kasi medyo malayo sa amin yun. Kakain kami sa labas ng mga friends ko. Tapos, babalik kami, papapirma kami sa pare. Pipila kami. So, yun, may attendance number 2. Tapos, may homily. So, hindi ako nagpapasa ng homily. So, yun. So, ganun yung life ko. I've been raised by a Christian family, pero hindi ko siya pinamumuhay. So, papasok ako sa church. Actually, umaga yung service namin. Then, hapon, nandun ako sa mass ng Catholic Church. Ganun yung ginagawa ko. Then, one day, kasi yung pastor namin, sa church namin is pumunta ng Spain. So may pumalit sa kanya, which is medyo bata. And he is always
saying to me na, oh, let's go to church, makasama ka sa mga kabataan, so you will grow. Sabi niya sa akin, ay, meron po akong project later, may project ako mamaya, so hindi po ako. So lagi ako nagbibigay ng mga, ano tawag dito, excuses. Number one thing, excuses. Natutunan ko sa life ko yan, natanggalin ang mga excuses sa buhay. So, ang ginawa ko that time, excuses, then one day, second year high school, first year college po ako. Bumagsak ako sa isang subject. And I was like, nandun ako kasi double deck yun. So sa taas ako, sa baba yung kapatid ko. Then, nandun ako sa kama ng kapatid ko. Umiyak ako. And my mom is wondering why I am just crying and crying and crying. Anong nangyari sa'yo, anak? Sabi niya sa akin. Tapos, sabi ko, mom, bumagsak ako sa isang subject. Accounting ko kinuha ko. So, hindi ko alam bakit. Siguro peer pressure. Hindi ko din alam. Pero ang gusto ko talaga mag-engineer. So, yun yung gusto kong gawin sa life ko. Pero siguro, dahil takot na ako mag-explore, so sumama ako sa best friend. Kaya nangyari. And then, yun nga, bumagsak ako ng isang subject. And that one subject is prereq. So, mag-a-add ako ng 1 year. So, hindi lang po 4 years yung course ko. Magiging 5 years na siya. So, doon ako ng first grade. And I was like, ano ba ito? Hindi ko pinag-question si Lord. I never questioned the Lord. Kung bakit ako bumagsak. Ang sabi ko lang, isiraan ako kung bakit bumagsak ako. Sobrang petics ko sa life ko. And yun, nakita ko ng mama ko, I was crying. And my mom was like, oh, paano ka? Ganun lang ako na, ganun ako sa una ng kapatid ko na may laway pa. Wala akong pake. Bakit? Paano ka sabihin mo sa akin? Si mama po kasi sobrang kalmado nun. Hindi siya yung, bakit ka naman umiiyak ka na? Ganun siya. Hindi po siya ganun. So sabi na, paano ka anak? Sabi ko, huwag kang magagalit ka. Sabi na, oh bakit? Bagsak ako. Alam mo yung parang huminto lahat. Tahimik namin. Alam niyo po yung sinabi niya. Ginano niya lang ako. Sabi niya, mag-pray tayo. Umiyak ako lalo. Umiyak ako lalo. So, lalo kong umiyak kasi sabi ko, Lord, doon ko na-realize kung gaano kabuti yung Lord. Pero hindi ko pa siya nalilit that time. Personally, like, kung paano ko nabaptize sa Holy Spirit, hindi pa po that time. So, sige, sabi niya. And yung verse ko that time, yung life verse ko is 1 Peter 5:7 po. Okay, check na lang po yun. Sorry, wala sa slide ko. So, sabi niya, huwag daw ako ma-stress out because the Lord is there. Then, anong nangyari? Sige, yun, tuloy ako. So, medyo nagtutwist na yung life ko that time. So, ilang minutes lang po pala ako. Nagtutwist yung life ko nagtutwist ng very life na yung life ko that time. And, medyo napupush na nila akong sumama sa mother church namin. Which is parang 15-minute drive from our house. Kasi po, ang mother church namin, parang ano lang po kayo siyo sa amin. Kumbaga parang subsidiary or sister church. So yung pinaka-main namin is nasa 15 minutes away. Okay, so sumasama ako doon. After church ng umaga, merong gawain ng 3 PM yung mga kabataan. Sumasama ako doon. Then sinama nila ako ng camp. Ayokong sumama ng camp. Sinama nila ako. Tapos, ang sasakyan pa namin that time, yung sirang-sirang van ng pastor namin. Tapos sabi ko, Lord, sana one day magkaban, tapos yun na lang yung service namin. Doon may van kami, no? Tapos di pa ako marunong mag-drive. So, ang nangyari, sumama ako doon. Nagkaroon ng problema kasi sumakit yung likod ko. Nagkaroon ng problema, na-stop ako. Pero nandun pa rin ako sa camping site. Then, hindi natin pagsakit yung likod ko. Gusto kong malaman ninyo kung gaano kabuti ang Diyos. That night, kung saan kasi merong time sa camping, sa mga nakaranas ko ng pag-camp dito, church camp, may night when may time na kakayaan ka nila na i-meet mo si Lord. And that time, layo-layo kami. Nakatayo lang po ako and I am surrendering my life, Lord. I am not worthy, but you are worthy. Yun, ginawa mo kong worthy. Maruming basahan ako. Yun yung laging nasa isip ko. Lagi sinasabi ng lola ko, marumi tayong basahan. Pero hindi ko pala natiintindihan yun that time. Marumi tayong basahan. Kaya, blessed tayo at grateful tayo kasi may mercy yung Lord. Yun lagi na sinasabi sa akin, okay, sige, hanggang yung night na yun, nagpupuri lang ako sa Diyos.
pagkukulang ko. Alam ko hindi sapat. Pero that time, na-meet ko ang Diyos. Yes. Now, I was baptized with the Holy Spirit. And that night, starting from that night, nag-twist ko yung buhay ko. And naging active ako sa church. Wala pa yung the blessing of waiting, guys. So, na-baptize ako, and I was, yung spirit ko, totoo yun, kapag galing ako kasi ng camp, sa mga sanay na kakam dito, Sister Elaine, kaway-kaway, fire tayo, di ba? Yung fire natin is, apoy talaga tayo after ng church. Sige, tanong. Let's go, let us worship the Lord. May mga pag-effect pa talaga kami. Hanggang ilang months, mawawala yun. Mga kabataan. Totoo yun. Pero, I was so blessed. Kasi doon nag-start yung fire na binigay sa akin ng Diyos when I was baptized with the Holy Spirit. And medyo nagsimula na ako. So, ang nangyayari, yung boses ko talaga po, when I was nagsisimula pa lang sa church, nakilala ko si Lord, hindi yung bata. Tunog mo talagang lata. Totoo po yun, hindi ako nagbibiro, hindi ako makakita ng kahit anong note. Kahit anong susabi ko, parang masarap magpa-awit, pero ang ginagawa ko, sayong-sayong na lang po ako. So, may backup. Kailangan ng backup. Yes, sige. Available ako. Ganon. Backup dancer, ha? Backup dancer po, hindi backup singer. Available ako sa mga presentation, may mga, dito, parang pa-concert yung church. So, sumasali ako, backup. Then ako yung tagagawa ng props, mga ganon. Parang ginagawa kung ano yung sarili ko. Flexible, kahit saan ako dahil. Pero gusto ko talaga mag-backup ako. Sabi ko, parang masarap magpa-awit. Tapos, you are leading the congregation sa paanan ng Panginoon. Parang ang sarap na, nasa isip ko lang yun. Then one day, tinanong ako ng pastor namin, gusto mo bang mag-out? Hey, pastor, sabi ko, ay, mag-backup. Okay na po ba yung boses ko? Napapractice yan. Nadala rin sa panalangin. Nagalan siya. So, kasi meron din kaming medyo matanda na sa akin. Nagalan din daw. So, sige natin lang sa loob. Lord, kayo na bahala. And then, yun, medyo nagpapa-awit-awit na ako. Then, umatan sa mga church activities. Lahat, kasi walang absent, guys. Then, ang nangyari noon, one day, sabi ng pastor namin, magpa-awit ka nga. Sabi niya, ikaw yung magpa-awit next week. Ay, yung parang, sabi ko, ba't ako? The number one lagi sinasabi, ikaw magpanalangin, ikaw magpa-awit. Ba't ako? Lagi may ba't ako. Pero, ang sabi ko, sige po, pastor. May ba't ako, pero okay po, pastor. Kasi ang sa puso ko, alam ko, sa gagawin ko kasama ko ang Diyos. Nakakatuwa talaga nun kasi yung boses ko talaga, wala na pang recording nun. Hindi pa usong gano, do mga ilang taon na nakalipas. Pero hindi pa ganun kauso yun. So yun, nagpatuloy po ako sa paglilingkod sa Diyos. Then I'm still waiting dun sa process na binibigay sa akin ng Lord. Kung saan niya ako dadalhin. Kasi nagtatanong ako sa sarili ko, kung saan ako dinadala, hindi ko talaga, kasi nagpipreach yung pastor that you have, meron ka talagang gift from the Lord. Kung ano talaga ikaw, kung leadership, giving, pastoral, mga ganyan-ganyan po, di ba? So sabi ko, Lord, ano ba talaga? Pero I will continue until malaman ko yung blessing mo. Maghihintay ako until malaman ko kung ano ba talaga para sa akin. Then one day, yung pastor namin na youth leader, alam ko mag-abroad yata siya. Or before siya mag-abroad, nagsabi na siya. Sabi nila na kailangan mapalitan. Then ako yung tinuro. Ha? Sabi ko sa sarili ko, bakit ako? Pero hindi ko sinabi na, sa kinapasok, ba't ako pastor? Ano na naman nakita ninyo? Parang basta ang sinabi lang nila sa akin, nakaginalang po. Sabi nga, pinag-pray ka namin. And the Lord spoke. And ikaw yung binigay niya. Parang gusto ko umiyak. That time, sabi ko, hindi ko naman kaya to. Sabi ko, pero yung Lord, ginaid niya ako on that situation hanggang sa slide po, next slide. Photos lang po yan ng mga ginagawa namin sa church. So, I am the one who lead yung pag-design, everything. Yan yung mga kaya namin. Next po. Ayan. So, nagpapawit na din ako that time. Next, nasa yung phone ko? Next po. Ayan. So, dumating kami sa point na, di ba nag-lead na ako? So, sinama din po ako sa evangelism. Nag-evangelize
parents na din. So, yun na nga. Tapos, nakikita ko lahat, kinakasal na, nawawala na sa church, ano na nangyayari. Tapos, sabi ko, pero ako patuloy pa din. So, naghihintay ako kung anong tamang panahon sa akin ni Lord. Kasi, medyo matagal ako naging youth leader. So, nasa 20 na ako. Doon ako nakaisip. Sabi ko, oo nga sila kasi parang ang tagal. Pero hindi ako nababother. Nagtatanong lang naman ako sa sarili ko. Sila parang early nila na-meet yung mga partner nila. Then tumagal sila, nakakasama nila sa ministry. Diba? May mga ganong effect. Ay, sige dyan lang po yan. Tapos, pero continue pa din ako sa serve sa Lord. So yan, nag-lead, nagda-drive kahit saan po. Youth leader po ako, pero all around din po ako. Okay? Driver po ako ng church, cleaners ako. Yes, cleaner ako ng church, kompleto po. Taga-plastic po ng drum, ng mga mics. Yan, so kung ano yung pwede natin gawin sa Lord, ginagawa ko. It doesn't matter kung nasa taas or nasa baba, nag-release or hindi. As long as yung puso mo nasa Diyos. Tama po ba yun? So yun, nagtatanong na ako. Sabi ko, sila meron na. Pero hindi ako naiingit. Wonder lang ako, kailan siya darating? And then, 2017, medyo matagal-tagal na, 7 years ago, nag-camp ulit. Ayoko talagang sumama sa camping ngayon. Ayoko talaga. Ay, wala akong magawa, yung leader ako. Sabi ng pastor ko, ipa-experience mo sa kanila yung naranasan mo. Kasi, the Lord is speaking to me that time. Dalawang beses po kami i-invite na church ngayon. The other year, parang year before, ni-invite kami, pero the Lord is speaking to me. Kasi pinag-pray ko, kung tama ba, ito ganyan. Malayo sa tayo, kaya taga-Bataan kami. So, yung first is, hindi namin siya tinanggap. But the second year po, nung in-invite kami, so tinanggap na namin siya. Kasi, nag-ano din po kami ng mga church camping, nag-host. So, gano'n, tinanggap namin siya. Then, naging ako doon, hindi ako leader, naging member lang ako. Tapos, nakatin ko po si Mark. Nakatin ko siya. So, ako lang tingin ko sa kanya, napakayabang naman ang grupo na to. Ganon. So, sabi ko, sige. So, pero naging friendship kami. Naging friends kami. Ang pinaka-friend niya po talaga yung may kapatid ko. And to make the long story short, after ng camp, nag-chat po siya sa akin, randomly. Parang gano'n lang. Sige, after 1 year, medyo nagkaka-message, ganyan. So, napunta kami situation na parang nagtatanong ka sa kay Lord. Wala pang naging boyfriend noon. Siya kasi first boyfriend ko po. Tapos, ano naging boyfriend? So, Lord, sabi ko, kung ito pa talaga yung sa akin, sige, I will continue. Sabi ko. And then, nagaya siya ng date, so hindi ako pumayag. Then one day, sige, let's take a risk. Pinag-pray ko muna. Ultimo yung best friend. Go mo lang yan, sabi na yan. And then, tinry ko hanggang sa maging kami. And yun ko nga masasabi na, ano tawag dito, yung blessing sa paghihintay is nakamtan ko. Ay, nakamtan? Napakalalim naman nun. Tapos, edi yun, naging kami. Tapos, 2020, nag-propose po siya sa akin. Tama ba 2021? Ay, 2021, sorry. Hindi sa matandaan, sabi. Pasensya na kayo. 2021, nag-propose siya sa akin. Tapos, paki-next slide nga po. Meron ba dyan? Sige pa, yan yung mga ginagawa namin. Hindi naman po kami big church, like as in the church. Pero we are maximizing. Nag-reach out, and then next po. Sige pa po. Ayan po rin po. Ayan, eto then, isa sa mga verses na favorite ko is Isaiah 55:8-9. Pakinote po yan guys ha. For my thoughts are not your thoughts. Sabi ng Lord, neither are your ways my ways, declares the Lord. Sabi niya, as the heavens are higher than the earth, so my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. So, totoo po yun. Kasi ikaw, plano ka ng plano, eto yung gusto mo, eto yung naisip mo, pero ang plano ng Lord sa'yo, hindi pa yun. Totoo po ba? Ay, parang sorry. Yun po yung nangyari. So, hinayaan ko lang na mag-flow hanggang sa nag-propose siya sa akin. Ayun naman nag-propose siya sa akin. Then, 2 years pa lang kami, gusto na namin magpakasal. But our family, sabi niya, kaya nyo na ba, kapag-graduate? Pero gano'n, kasi hindi ako natapos agad. Diba, kaya nyo ba, hindi pa nakakapag-provide yan sa family. May mga ganong thoughts. Pero yung puso namin, alam namin sa sarili namin na ready na kami.
Parang ganon. So, pinag-pray namin, Lord, kung hindi mo pa kalooban, kasi may mga tao, kapag kasi kalooban ng Lord, tandaan po natin to. Pag kalooban ng Lord yung nangyayari, ibibigay niya lahat ng mga resources na kailangan mo. Pero pag hindi kalooban ng Lord, ay, merong umaabot, nag-disagree. Okay, sige. Nag-usap kami, hindi pa kalooban ng Lord. Kasi may mga nag-disagree pa. Tapos eto na nga. Di pinag-pray namin kung kailan. Kung sino pa po ang number 1 na nag-disagree, siya po yung hinipo ng Lord. Siya nag-provide ng lahat, ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. Sabi namin, praise the Lord! Talagang praise the Lord kasi nakakatuwa si Lord. Yung thought namin na gusto nila namin magpakasal, hindi pa. Okay? So, ang nangyari, pinrovide lahat. Alam niyo po ba, basta May first week, sabi, magpakasal kayo. Kailangan, nakaregister na yung kasal niyo ng June. June 1, kinasal kami, 3 weeks lang po yung preparation. Ang lola niyo nangangarag. Ito sobrang chill. Bakit ako nangangarag? Kasi hindi ko alam saan kukuha ng perang pangkasal. Number 1. Number 2, saan yung venue namin. Number 3, sino yung ninong at ninang namin. At sino ang magkakasal sa amin. Kasi dalawa yung pastor namin. Sa church namin at sa church na. Okay po. Di pinag-pray na naman namin kasi nga medyo na-stress na naman ako. Nakakalimutan ko na naman yung pananampalataya ko. So yun. Sabi ko, Lord, sorry. Nakalimutan ko na naman yung pananampalataya ako sa'yo. So naghihintay na naman kami. Naghihintay kami at the same time we are praying. Ayun po ang the best na gagawin natin. While we are waiting, we need to pray and to work for the Lord. Ayun po. So after ng praying and working, yung blessing yung nangyari. Pinrovide ni Lord yung mga kailangan namin. Yung resort po, sobrang ganda. Hindi po ako pero yung resort po is private resort siya. Tapos nakuha namin siya. And yung parang nag-refer sa amin is yung churchmate namin. Sabi ko, Lord, sige, continue. Pagkain, walang problema sa pagkain. Gastusin, walang problema sa gastusin. Ninong at ninang, walang problema. Pastor, walang problema. And within, siguro 2 weeks, 3 weeks na, diba? 3 weeks, nag-iisip kami ng 1 week, so 2 weeks na lang preparation. Sobra yung binigay ng Diyos. Paki-na-explain po your hands. Sige po. Sobra, ayan po yung proposal. Ayan, yung part na nakaganyan kasi ako, nag-ask muna ako sa magulang ko, okay po ba? Tapos ano ba sila? Gumagagot sila sa akin. So, next slide po. Ayan yung naging mga celebration namin before ako kasal. Next po. Ayan yung naging wedding namin. Actually, dream wedding ko po yan. Alam niyo po ba yung dream wedding ko? Simula bata po kasi ako, pinag-pray ko na ako dream wedding ko. Sinabi ko ng pastor namin. So, sige, wala naman mawawala kung may pag-pray ko yan. Sinabi ko ng pastor namin na, pag-pray mo yan, ultimo yung lalaking makakasama mo. Bata ka lang, wala namang problema dyan eh. Ipag-pray mo. So, nag-incline talaga ako dun sa anchor na ipag-pray ko talaga lahat, no? Talaga naman. So, pinag-pray ko po yung wedding. So, hindi namin inaasahan. Kasi ang bilis ng preparation, hindi man lang kami nag-site visit, food taste, walang ganun. Walang ganun po sa amin. Pagpasok namin doon, tapos may mga rooms pa kami available para sa amin, yung isang pamilya, gano'n. Tapos pagpasok namin doon, parang gusto ko na lang maluha kasi pagkita ko yung mga photos, sabi ko, Lord, ito yung pinag-pray ko. Tapos, grabe kang sumagot. Gano'n na lang talaga yung nasabi namin dalawang mag-asawa. Di ba, ito yung gusto natin, garden wedding, yung family lang natin, friends lang natin, which is close friend. Tapos, sabi ko, Lord, totoo nga na kapag naghintay kami sa tamang panahon, blessing naman lang yung ibibigay mo. So, hindi lang po sa part ng marriage ko or relationship ko kay husband na pinabless ako ng Lord, even sa family ko po. Yan, yung magulang ko nakakilala, yung lolo ko na nakakilala sa Diyos. Isa na lang po hindi nakakilala sa amin, yung daddy ko na lang po. Though, supported siya pero hindi pa po. So yun na po, nakakatuwa kasi yung Lord, last slide ko po, isa pa pong slide. Ayan, Ecclesiastes 3:11. This is my life verse now. Yet, God has made everything beautiful for its own time.
human heart. But even so, people cannot see the whole scope of God's word from beginning to end. Totoo yun. While I am doing my season, which is yung single na season ko, hindi ko alam, hindi ko nakikita yung scope na kayang gawin ng Lord after that season. But what I am doing is maximizing it. Minaximize ko talaga lahat ng kaya kong gawin para i-honor si Lord, i-worship si Lord, papurihan si Lord, maging servant ng Lord. And after that, He made everything beautiful, which is nakalagay po sa Ecclesiastes. Basahin niyo yung Ecclesiastes, guys. Sobrang nakaka-bless, sobrang nakaka-lift up and encourage po yung book ng Ecclesiastes. Ayan, so, may tatlong natutunan po ako. Yan, sana naintindihan yung kwento ko, pasensya na. Pero magulo po talaga ako ng kwento. Last slide, Kuya Rod, please, thank you po. Ayan, ay hindi pa pala second to that. So, waiting is a time of preparation, growth, which is na-prepare yung katawan ko, yung soul ko, yung mind ko, and yung lahat po sa akin. Nag-grow po ako spiritually. Tapos, nag-increase and yung nag-strengthen yung faith ko. So, dun sa marriage namin, guys, mga kapatid, nagiging center si Lord. Pag nag-aaway kami and everything, may mga ganun talaga, normal. Pero at the end of the day, the Lord is good kasi siya nagiging center ng buhay namin. And last slide, so yan po, may tatlo ako natutunan sa buhay ko. Oh, God has a purpose for everything He permits in your life. Totoo po yun. May mga taong dumadaan, may mga bagay na dumadaan sa atin. Pero, binibigyan permission ng Lord yun. Hindi niya naman sinasabi, ay, dapat yung mangyari. Pero binibigyan niya permit yun. Pinipermit niya na mangyari sa buhay ko. Tapos, ito pa po yung natutunan ko sa buhay ko. Yung isang bagay na hindi kayang pakiramdaman sa atin, yung choice natin. So, kailangan maging every time that we are planning something, ask the Lord. Yung pinatutunan ko din. Okay. Ito pa, number 2, never ever doubt what God is doing in your life. Because guys, He knows what He is doing. Tama po ba? Alam niya na. Alam niya na kung anong ginawa mo. Alam niya na kung anong mangyayari sa'yo. Alam na ng Diyos yun. So, wag po tayong magdadoubt sa kayang gawin ng Diyos. Actually, nangyayari naman sa akin yun, sa aming mag-asawa. Pero alam niyo, nire-review mo yung sarili mo kasi hindi naman yan dapat iniisip kasi sa salita ng Diyos. Ito yung salita ng Diyos. Yeah, number 1 guys, mag-devotion po talaga tayo. And number 3, wait is equals faith. Okay, while you are waiting, you need to have faith that the Lord will bless you. Amen po ba? Maraming salamat po. Let us clap for the glory of the Lord. Ayan. Thank you po, God bless. Sana po na-encourage po yung bawat isa sa salita ng Diyos. Amen.